everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlogs. For today's video guys, sasagutin natin isang comment ng ating subscriber. Sabi niya, Day, ano ba dapat gawin pagdating mo sa bahay ni Amo? So, first timer daw siya, kinakabahan daw siya. So, Day, alam mo, isa din yan sa tanong ko noon nung ako'y papunta pa lang dito sa Hong Kong. Lalo na nung pa-flight na kami. Nasa agency na kami, nag-ready na kami that time ng mag-flight ba sa agency kami. So, 3 days kami kasi nag-stay sa agency bago kami nakalipad kasi una, in-orient kami, pangalawa, nag-swab kami, pangatlo, ay inantay namin yung result ng swab namin kung okay, kung hindi nag-positive, lipad na kami. So, sa 3 days na yun, Day, hindi talaga ako nakatulog kahit anong pilit ko na makatulog kasi kahit nakapikit yung mata ko, dilat yung isip ko kasi iniisip ko talaga pagdating sa sa biyahe, ayan, ano ang gagawin doon, ini-imagine ko na siya, Day. So, sabi ko, saan kaya ako pupulutin ito kasi takot talaga ako sa biyahe, Day. Ayan, isa yan sa kinakatakutan ko talaga. Ayan, kaya noon na yung una pa lang na tinutulak ako mag-abroad, sabi ko, hindi ko kaya, kuya, yung English ko. Yung takot nga ako sa biyahe, Day. Alam mo yun, ikaw magsusundo, ikaw yung susunduin. Alam mo yun, takot nga ako sa biyahe. Din yun na iniisip ko lagi. Ang biyahe doon sa airport. Din pagdating sa airport ng Hong Kong, ano na mangyayari sa akin doon? So, yun iniisip ko din. Nung nasa hotel na kami, Day, ang iniisip ko naman kung ano ang gagawin ko pagdating sa bahay ni Amo kasi ako, wala talaga akong experience sa pangangatulong, so no idea ako kasi puro factory yung trabaho ko dati. So first time ko talagang mga tulong dito. So iniisip ko siya kung ano ang dapat kong gawin pagdating sa bahay ni Amo. So i-share ko sa inyo based na lang sa aking experience kasi iba-iba naman tayo, Day, ng Amo. Iba-iba naman ang madadatnan nating sitwasyon sa mga bahay ng ating Amo. So, i-share ko sa inyo ngayon, lalo na sa mga baguhan dyan, sa mga nagbabalak mag-apply, ayan. Makinig kayo, ayan. So, nung paglabas namin ng hotel, Day, 26 days ako dun sa hotel, no? So, maganda din kasi nakapag-relax, tumaba-taba pa ako kasi nakita nyo yung BTR ko, napaka-payat ko dati. So, pagsundo sa amin ng agency, may staff yung agency na pinadala doon para sunduin lang kami. So ako sunod-sunod lang. Una namin pinuntahan yung immigration for ID, then medical, then nung okay sa medical, pumunta na kami ng agency. Doon na din ako pinick up ng Amo ko. So ano nga ba yung una kong ginawa nung makita, nahilo pa nga ako, Day, kaya parang magkamukha sila ng broker ko. Sinabi ko talaga doon sa kanilang dalawa, parang magkamukha kayo. Salamin lang siguro yung magkamukha, pero katagalan hindi naman. Pero yung una ko talagang tingin sa kanila, magkamukha sila. So ayun, so ang dapat yung gawin, Day, nakasmile agad, yung parang feeling mo matagal na kayo magkakilala, no? Kahit alam mo yung kinakabahan ka, huwag maipahalata. Talagang para maganda yung welcome ba, unang impression sa'yo, unang tingin sa'yo ng huwag kang sisimangot, Day, dapat nakasmile, batiin mo agad, ganyan. Kasi yun din yung mga advice ng taga-agency. Din alam mo yun, Day, na kahit ikaw, 'di ba, pag una mong tingin sa tao nakabusangot, parang ang hirap pasukin, ang hirap niyang i-approach, ganyan. Pero pag nakangiti yung tao, unang tingin mo pa lang, unang kita mo pa lang, ang ganda na agad ng sparks, ganyan. Ang bilis mo mapasok yung tao, kumbaga i-approach yung tao pag nakangiti. So, nung sinundo na ako ng Amo ko, habang nasa daan kami, nag-i-explain na siya, ganitong buwan na yung alagaan mo, ganito, ganyan. So, kahit hindi ko siya masyadong naintindihan kasi bulol, hindi ko magets masyado yung sinasabi niya. Tawa-tawa lang ako. Then, pagdating sa bahay ng Amo ko, ayan, may ihuhulog nga ako dapat na asin doon. Yun kasi pamahiin yung ganyan. Then, hindi ko nagawa kasi ako yung pinauna. Siya nagbukas tulak ng pinto. Ako yung pinauna pagpasok. So, ang ginawa ko, Day, ito na kasi
sa tagal ko sa ano dahil sa hotel, yan talaga yung iniisip ko. Ano ba ang una kong, ano kaya ang unang mangyayari o anong una kong gagawin? Ganyan. So, sabi nga nila, wear your smile, big smile talaga. So, pagtulak ng amo ko sa pinto, so, ando na nakaharap yung sofa yan, sofa. Din nandun yung lula pala yung day, hawak-hawak niya yung magiging alaga ko. Lula, akala ko yun yung asawa ng amo ko kasi bagets pa naman tingnan. Then, ang ginawa ko day, pagbukas pa lang, so, ando na yung bata. Hi baby, ganyan. Binati ko kaagad yung bata para, syempre pag binati mo yung bata, parang kasama na yung naghawak. So, syempre, babatiin, parang magsasalita din yung naghawak. Say hello, ganyan. Ganon ang ginawa ko din. Ngisi-ngisi ako din. Lumabas yung matandang, yung lulo. Lumabas sa kusina kasi nagluluto siya. Binati ko din. Then, nakangisi lang ako din. Ayun, ang unang pinagawa sa akin, pinalinis sa akin yung maleta. Then, tinuro sa akin yung aking magiging higaan at mga lagayan ng aking gamit. Pero yung mga damit ko that time ay nasa laundry, pinalaundry. So, pagkatapos nun, pinaligo ako. Then, sabi ko, wala ko tuwalya. Kasi may friend ako nagsabi na hindi daw siya nagdala ng tuwalya kasi kakain pa ng space sa maleta. So, hindi rin ako nagdala. Ayun naman, meron naman silang bago, binigyan ako. Then, naligo na ako, no? Tapos, so ayan na, paglabas mo, iniisip mo, ano na kayo mangyayari paglabas ko nitong pagkatapos maligo. So, ang ginawa ko dahil, kasi wala talaga akong idea eh. Wala akong idea, wala pa akong napanood na vlog about sa ganito. Then, ako na nag-ask. Mga around 5 o'clock na siguro yun. So, ang nandun lang ay, hindi ko pa alam na hindi pala, yung lula pala yung naghawak ng bata. Akala ko talaga asawa yun ng amo ko. So, si among lalaki yung sabi ko. Tinanong ko siya, so ano nang gagawin ko? Saan ako magsisimula? Sabi kong ganyan. Kasi syempre, iba-iba naman day. Alam nyo yung una kong, ang nakasama ko sa testa day, na una siya mag-flight. Bongga naman sa kanya dahil kasi pag una niyang pasok sa sa bahay ng amo niya, may pa-flower, may pa-welcome home, may pa-ganyan. Wow, sana all. 'Di ba yung iba naman nakausap ko si Daidinsky, diretso sila sa labas para kumain. Then pinag-relax muna siya. So ako ang nag-ask. Nag-ask ako agad kasi mahiya man ako mag-upo-upo muna, 'di ba? Sabi ko bisita ako. Ayoko ng ganun. So ako yung nagtanong, sabi ko saan ako magsisimula, saan nalilinisin ko, sabi ko ganyan. So ayun, ang unang pinalinis sa akin ay ang CR. So tinuruan naman ako dahil kung paano maglinis. Kung ganito, ganyan. Siyempre tayo naman ay may idea naman tayo sa paglilinis, di ba? Pero meron iba't ibang way kung paano ang gusto nilang linisin din yung yung mga gagamitin mo sa paglilinis, ayan. Din yung basahan, dapat bukod-bukod, ayan. Yan ang tinuro sa akin. So pagkatapos nun ako maglinis ng CR, then dumiretso na ako sa kusina kasi almost kainan na din. Dumiretso na ako sa kusina. Then titingin-tingin na ako doon. Almost patapos naman yung matanda. Maglalaga na lang siya ng choy samba yun. Sabi ko, ang dami naman to. Isang plangganita nga gabundok. Pero pag naluto pala, muhipios na. So, ayun na nga. Dumating na yung amo kong babae. Then sabi ko, ay, yun doon ako nagtaka. Sabi ko, hindi pala yun ang amo kong babae. Lola pala yun. Sabi ko, ang layo naman kasi yung lalaki ay mas matanda talaga siya tingnan. Kasi 10 years pala ang gap nila nung lola. Matanda talaga tingnan. Then yun na nga, kinabukasan, syempre, ako na naghuhugas. Ay, ito pa. Yung paghahanda sa mesa dahil kasi hapunan na, 'di ba? So sa TESDA, ayan. Iniisip ko yung magpagsa-serve, ganyan. Hindi pala ganun. So ang unang pinagawa sa akin, pinakuha ako dyaryo, pinasapin sa mesa. Ganito pala yun. And then yung chopstick, 'di ba? Hindi ko pa na-experience maggamit ng chopstick sa atin. So sabi ko, paano ba 'to? Tinuruan ako. Dapat daw yung dulo ng chopstick ay hindi, 'di ba? Ito yung mesa, ganyan. Hindi nakapatong ng ganyan. Dapat naka-ganyan. Pero katagalan, hindi naman na ganun. Hindi na naman nasunod. Pag sila nagsiserve, patong lang doon. Sama-sama pa. Dati, tinuro sa akin ng matanda,
isa-isa sila kung saan nakaupo, isa-isa ilalapag. Ngayon, pag sila lang, ay lapag na lang dyan sa, kukuha na lang. Ganun lang, pero sa kanila, day, pagkatapos mong hugas, yung mga pinggan, pagkatapos mong hugas at bago mo gamitin, pinupunasan nila. May pamunas na para sa plato lang. Ganun sila dito, day. So, kinabukasan ng day, ayun na, may pinapirmahan na sa akin si amo na 3 page or 4 na page na house rules nila. So, pinapirmahan sa akin yun. Then, yung mga bawal, may vlog na din ako dyan, about dyan, sa mga house and rules nila na ganito, bawal mag-cellphone, gumalang sa matanda, lahat, wag ka magdala ng ng kaibigan sa bahay ng amo mo, wag mong ituro, wag mong gamitin, ganito, ang dami. So, ilang page yun, paulit-ulit din yung bawal gumamit ng phone sa pagtatrabaho, ganyan, paulit-ulit din yun. Din yung mga damit na ayaw nila, yung kita yung dibdib, yung fitted, so, ayaw nila na may tattoo, na may nails, na may kulay ang buhok. Ayan, ganun ang pinagbabawal ng mga amo ko. So, din may niready na rin si amo ng daily routine ko. May time bracket. Ganito, ganyan. Ito gagawin mo, ganito, ganyan. So, may nilagay si amo doon. 15 minutes lang na break time. Ayan, mapahinga. 15 minutes lang, day, ha? 15 minutes lang. Tandaan nyo yan. So, nung bago ako, day, talagang sunod ko talaga yung kung anong oras dapat matapos. Sunod ko talaga siya. So, yung 15 minutes, hindi ko na nga siya nagagamit. Kasi may kailangan pang gawin. 'Di ba? So, ngayon naman, at least yung mga amo ko ngayon, day, ay, 'di ba, una, mahigpit sila. Yung iba kasi, ibang amo, mas maganda yung una, day, mahigpit. Kaysa day, mas maluwag sa una, tapos din naging mahigpit. Yung amo ko naman ngayon, mahigpit sila sa una, naging maluwag. Diba? Abuso, day, ha? So, ganun ang nangyari, day, sa una kong ginawa. Yan ang ginawa. Yan. So, yan ang una kong ginawa pagdating dito sa bahay ng amo ko. Nag-ask ako agad din. Then, pag nauubusan ako ng trabaho, day, nagtatanong ako kung ano pa, may iuutos pa kayo. So, yan, parang nagka-points din ako dyan. Sabi niya, thank you. Nag-thank you siya kasi nag-aas pa daw ako ng gagawin. So, pakitang gilas talaga tayo, day, pag bago pa lang tayo, day, ha? So, ayan lang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!